Magandang gabi sa inyo. Alam po ninyo, meron akong pamangkin na bibo po siya. One time nag-exam sila sa school and it so happened na di niya alam ang sagot sa exam. Isang question. Nag-iisip siya ngayon ng malalim. Ngayon wala na siyang maisip. Ang ginawa niya, lumapit siya sa kaklase niya at nagtanong. Pero tinitingnan lang siya ng teacher niya. Sabi niya, paano ba isolve to? Kasi math. Paano ba isolve to? Hindi niya tinanong kung ano ang sagot. Hindi. Yung tanong niya, paano ba isolve to? Yan yung tanong niya. Itong bibong pamangkin ko, alam niyo, medyo malambing to eh. Yung marunong dumiskarte, tapos biglang lalapit sa akin, tapos sasabihin, Tito Padre, may gusto akong bilhin. Alam mo nang ibig sabihin nun, may hihingin siya. Pero ako naman, to teach him a lesson, hindi ako basta-bastang nagbibigay. Sinasabi ko, okay, may kapalit. Itong gagawin mo. Maglilinis ka ngayon ng 5 puno ng kalamansi sa paligid niya. Yung mga damo, kailangan tanggalin mo. In this way, natututo ang bata na pag may gusto ako, kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong magtrabaho. Kasi pag binigay ko lang, wala yun eh. Pero this time, alam niya na, pag may gusto ako, magtratrabaho po ako. Anong tawag natin doon? Gantimpala. O reward. Now, kinukwento ko to sa inyo dahil ngayong araw, ang keyword po ng ating gospel ay gantimpala o reward. Sabi ng mga disipulo, may iniwan kaming mga pamilya. Ano ang kapalit nito? Sabi nila kay Jesus, ano ang kapalit nito? And Jesus mentions reward sa kanyang mga alagad. Pero hindi basta-bastang reward, may kapalit. May kapalit. Para makamit itong reward na ito, na buhay na walang hanggan, kailangan merong gawin, mayroong i-give up. Ano ang kahulugan nito? To give up something. To give up something. Does it mean that we literally have to give up everything today? Ibibigay ba natin lahat? Yan ba ang ibig sabihin nitong hamon ni Jesus sa atin? Alam po ninyo, para sa akin, ang giving up is a disposition na kahit anong bagay meron tayo, alam natin kung ano ang gamit nito. Alam natin na ito'y hindi para lamang sa atin. Lahat ng makamundong kayamanan meron tayo, may purpose po yan sa buhay. At ang purpose nito ay dapat ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam natin na kahit meron tayo nitong mga bagay na ito, higit sa lahat, ang Panginoon ang siyang totoong kayamanan. Ang Panginoon ang siyang totoong kayamanan. Ano kaya itong mga bagay na dapat natin bitawan o i-give up ngayon sa buhay natin? Ano kaya? Alam niyo kaming kaparian, pag Pasko, siguro kami lang yung hindi nakakauwi sa aming kapamilya. Why? Dahil kami pare. We have given that up. Alam namin iyon. Na dapat, pag pinapili kami parokya o pamilya, dito kami sa mas malaking pamilya, ang parokya. Ako'y pare at may mga bagay na dapat kong bitawan. Pero sa inyo din naman, bilang may pamilya, bilang mag-asawa, may mga bagay din na dapat nabitawan. Halimbawa, pag nag-aasawa na tayo, di ba? Wala na, mababawasan na yung time sa friends, sa mga gimmick.
ibang version ng giving up po iyon. Pero alalahanin po natin na kahit anumang ipag-give up sa atin ng Panginoon, pabitawan sa atin ng Panginoon, palagi po yang may gantimpala. At ang pinakamataas ng gantimpala ay ang buhay na walang hanggan. Muli, para sa ating pagninilay, dapat nating tingnan ano kaya itong mga bagay na dapat kong bitawan ngayon sa buhay ko para makamit ko ang buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang